Inihagis sa putikan ang huling alaala ng aking ama, kasabay ng malakas na sampal ng katotohanan. Habang si Ashley ay tumatawa sa loob ng isang marangyang restaurant, ako ay nakaluhod sa sahig. Pinupulot ang mga piraso ng aking Vionat na dangal. Utang mo sa amin ang buhay mo, ang sabi nila. Pero ngayong gabi, ang utang na iyon ay babayaran ko ng katotohanang gigiba sa kanilang palasyo. Sino nga ba ang tunay na biktima sa larong ito ng kasinungalingan? Isang kasangkapan lang siya, Victoria. Isang dekorasyon sa ating kampanya na madaling palitan kapag kumupas na ang kulay. Huwag mong sayangin ang emosyon mo sa batang iyan. Ang malamig at walang pakundangan na boses ni Mayor Eduardo Whitmore ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Maya. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Bitbit ang isang tray ng mainit na tsaa na maingat niyang tinimpla para sa mag-asawa. Ang halimuyak ng mansanilya na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging amoy ng lason sa kanyang pang-amoy. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga kamay. Ang bawat daliri niya ay namumula pa mula sa maghapong paglilinis ng mga antigong kagamitan sa mansyon, mga gawaing kusa niyang ginagawa dahil sa paniniwalang kailangan niyang bayaran ang kabutihang loob ng mga taong tumanggap sa kanya noong siya ay naulila. Sa loob ng 15 taon, ang utang na loob ang naging hininga ni Maya. Naniniwala siyang ang bawat mura ni Ashley at bawat pag-ismid ni Victoria ay bahagi ng krus na dapat niyang pasanin bilang pasasalamat. Huwag kang mag-alala, Victoria. Pagpapatuloy ni Eduardo, ang kanyang tono ay puno ng mapanguyam na kumpiyansa. Ang utang na loob ang pinakamahigpit na tanikala. Hanggat naniniwala si Maya na utang niya sa atin ang kanyang buhay, mananatili siyang tapat na aso na susunod sa ating kumpas. Hindi niya kailanman malalaman ang totoo tungkol sa kanyang ama. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maya. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang tumngi ng hindi niya namamalayan. Ang bawat kataga ay tila isang mabigat na hampas na nagpaguho sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang mga luhang pilit niyang kinukubli sa loob ng maraming taon ay hindi na nagawang umagos. Sa halip, ang mga ito ay tila naging bubog na sumugat sa kanyang mga mata. Isang malakas na kalansing ang bumasag sa katahimikan nang ang tasa ng tsaa ay tumama sa gilid ng tray. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, mabilis siyang umurong. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa makapal na alpombra. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang kanyang siko ay tumama sa isang maliit na side table, naging sanhi upang mahulog ang isang tumpok ng mga lumang papeles na nakahanda para sa pagtatapon. Sa gitna ng mga nagkalat na papel, isang kupas at madilaw na sobre ang kumuha ng kanyang atensyon. May nakasulat doon sa pamilyar na pluma ng kanyang ama, ang mga titik ay tila sumisigaw sa gitna ng dumi. Para sa aking anak Maya, ang katotohanan sa likod ng proyekto ng bayan. Narinig ni Maya ang mabibigat na yabag ng sapatos ni Eduardo na patungo sa pinto. Ang bawat hakbang nito ay tila isang banta ng kamatayan. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla ng kanyang tadyang. Sa isang mabilis at desperadong pagkilos, dinampot niya ang sobre at isiniksik ito sa loob ng kanyang lumang blusa bago mabilis na naglakad palayo patungo sa madilim na pasilyo ng mga katulong. Huminto siya sa dulo ng pasilyo, hinihingal, habang ang lamig ng pader ay dumidikit sa kanyang likuran. Ang bango ng tsaa
na natapon sa kanyang mga daliri ay tila isang mantsa na hindi na mabubura. Sino ba talaga ang mga taong tinuring niyang pamilya? At anong uri ng kadiliman ang itinago nila tungkol sa huling hininga ng kanyang ama? Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang mapait na determinasyon. Hindi na siya ang batang babaeng luluhod sa pasasalamat. Ang bawat sakripisyo, ang bawat sampal na tinanggap niya ng nakayuko ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Narinig niya ang boses ni Ashley na sumisigaw mula sa itaas na palapag. Tinatawag ang kanyang pangalan para sa isa na namang walang katuturang utos. Maya, nasaan ka na bang babae ka? Ang bag ko, linisin mo. Hinawakan ni Maya ang sobring nakatago sa kanyang dibdib. Ang talim ng papel ay bumaon sa kanyang balat. Isang paalala na ang gabi ng kanyang pagbulag ay tapos na. Ngunit habang papalapit ang yabag ni Eduardo sa pasilyo, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan na tila isang sumpa sa dilim. Kung ang buong buhay ko ay itinayo sa isang kasinungalingan, may matitira pa ba sa aking pagkatao kapag winasak ko na ang lahat? Hindi ko na alam kung luha ba o patak ng ulan ang dumadaloy sa aking pisngi habang mabilis akong naglalakad palayo sa bakuran ng mga Whitmore. Ang bawat hakbang ko sa basang kalsada ay tila pagtakas mula sa isang sakal na 15 taon kong tinalima. Ang sobring nakatago sa aking dibdib ay tila nagbabaga, nagbibigay ng init na humahapdi sa aking balat sa gitna ng nanunuot na lamig ng gabi. Saan ako pupunta? Wala akong ibang mundong kinagisnan kundi ang mansyong iyon na puno ng ginto ngunit salat sa kaluluwa. Ang ulan ay naging mas masidhi. Ang bawat patak nito ay humahampas sa aking mukha na tila mga munting sampal ng katotohanan. Huminto ako sa ilalim ng isang naghihingalong poste ng ilaw, hinihingal, at dahan-dahang inilabas ang sobre. Ngunit sa panginginig ng aking mga daliri at sa lakas ng hangin, isang piraso ng papel ang natangay at mabilis na tinangay ng agos ng tubig sa kanal. Hindi, huwag. Ang aking boses ay napaos. Halos hindi marinig sa gitna ng dagundong ng langit. Sinubukan kong habulin ang papel. Ang aking tsinelas ay nadulas sa maputik na gilid ng kalsada. Muntik na akong sumubsob sa semento kung hindi dahil sa isang matipunong braso na biglang sumalo sa aking siko. Miss, dahan-dahan, baka mapahamak ka. Isang malalim at banayad na boses ang bumasag sa aking takot. Napatingala ako at tumambad sa akin ang isang lalaking may hawak na malaking itim na payong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, isang ekspresyong hindi ko kailanman nakita sa mga taong nakapaligid sa akin. Siya si Leo. Kahit basang-basa ang gilid ng kanyang barong at sapatos, ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa akin. Yung, yung papel ko. Ang tanging naisambit ko habang nakaturo sa tubig. Hindi nag-atubili ang lalaki. Binitawan niya ang kanyang payong at mabilis na dinampot ang basang papel bago pa ito tuluyang mawala sa ilalim ng imbornal. Bumalik siya sa akin, hingal din, at iniabot ang papel na tila ba ito ay isang mamahaling hiyas. Ito ba? Medyo nabasa na, pero I think mababasa pa rin to pag natuyo. Napatitig lang ako sa kanya. Ang init ng kanyang kamay nang magdait ang aming mga balat ay tila isang kuryenteng gumising sa aking naninigas na diwa. Salamat. Maraming salamat po. Are you okay? Gabi na at napakalakas ng ulan.
Bakit ka nandito sa labas na walang proteksyon? Tanong niya habang muli niyang pinayungan kaming dalawa. Ang boses niya ay walang halong panghuhusga, kundi purong malasakit. I just needed to walk. I'm fine, really. Pagsisinungaling ko habang pilit kong inaayos ang aking basang buhok. Ngunit sa aking pagkilos, ang manggas ng aking blusa ay bahagyang naisingkit pataas. Biglang natigilan si Leo. Ang kanyang paningin ay napako sa aking kaliwang pulso. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste, ay malinaw na nakabakat ang 5 daliri na kulay ube at asul. Ang bakas ng marahas na pagkakahawak ni Ashley sa akin kaninang hapon nang pilitin niya akong mahanap ang kanyang nawawalang hikaw. Dahan-dahang hinawakan ni Leo ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay kasing gaan ng balahibo, tila takot na lalo akong masaktan. Ang kanyang noo ay kumunot at ang kanyang panga ay nagtagis. Sino ang gumawa nito sa iyo? Ang kanyang tanong ay hindi na lamang basta kuryosidad. Ito ay may kasamang bigat ng galit na pilit niyang tinitimpi. Napalunok ako, pilit na binabawi ang aking kamay. Wala ito. Nadulas lang ako. Accident lang to, sir. Huwag kang magsinungaling sa akin, miss. Hindi aksidente ang hugis ng kamay sa balat mo. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang pakiramdam na may isang taong handang tumayo para sa akin. My name is Leo. I'm a lawyer. Kung may nananakit sa iyo, hindi mo kailangang manahimik. Ang mga salitang iyon ay tila isang bagong uri ng panganib para sa akin. Panganib dahil maaari akong umasa. Panganib dahil maaari kong sirain ang katahimikang nagpapanatili sa akin sa buhay. Ngunit bago pa ako makasagot, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa aming tapat. Ang bintana ay bumaba at lumitaw ang nanlilisik na mga mata ni Eduardo Whitmore. Maya, pasok sa loob ng sasakyan. Ngayon din. Ang sigaw ni Eduardo ay tila kulog na pumatay sa sandali ng kaligtasan. Tumingin ako kay Leo pagkatapos ay kay Eduardo. Nakita ko ang pagtataka at paghihinala sa mukha ng aking amo habang nakatingin sa lalaking kasama ko. Ang takot ay muling bumalik, ngunit bago ako humakbang palayo, bumulong si Leo, sapat lang para marinig ko. Hindi ka na nag-iisa, Maya. Hahanapin kita. Sumakay ako sa sasakyan nang hindi lumingon. Ang aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na digmaan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ko sa side mirror ang figura ni Leo na nakatayo pa rin sa ulan, tila isang bantay sa madilim na pasilyo ng aking buhay. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang malamig na titig ni Eduardo sa akin sa loob ng sasakyan at ang kanyang mga salitang tila isang hatol ng kamatayan. Sino ang lalaking iyon, Maya? At bakit mo hawak ang sobrang pag-aari ko? Maya, hiha, alam mo namang ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng tahanang ito, di ba? Para ka na naming tunay na anak. Ang boses ni Victoria Whitmore ay kasing tamis ng pulot pukyutan, ngunit para kay Maya, ang bawat salita ay tila malagkit na sapot na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Nakaupo si Victoria sa kanyang marangyang vanity mirror, habang si Maya ay nakaluhod sa likuran nito, maingat na sinusuklay ang mahaba at maarte nitong buhok. Ang bawat kislap ng mga alahas sa lamesa ay tila nangungutya sa maputla
at pagod na mukha ni Maya na nakasalamin sa harap nila. Alam mo, kagabi, medyo nag-alala ang Tito Eduardo mo. Pagpapatuloy ni Victoria habang tinitingnan ang sarili sa salamin ng may paghanga. Sabi niya, nakita ka raw niyang may hawak na lumang sobre sa ulan. Hija, kung may kailangan ka o kung may nakita kang kung ano sa library, dapat ay sinabi mo agad sa amin. Alam mo namang ayaw naming may itinatago ka dahil kami lang ang tanging pamilyang nagmamahal sa iyo. Napatigil ang kamay ni Maya sa pagsusuklay. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang sobre. Alam niyang hindi titigil si Eduardo hanggat hindi nito nakukuha ang impormasyong iyon. Wala po iyon, tita. Mga lumang papel lang po na akala ko ay mahalaga para sa kampanya ni Tito. Natakot po ako na baka mabasa ng ulan kaya itinago ko sa loob ng damit ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Victoria. Humaharap siya kay Maya at hinawakan ang pisngi ng dalaga. Ang kanyang mga kuko na may matingkad na pulang pintura ay tila mga kuko ng lawin na bumaon ng bahagya sa balat ni Maya. Mabuting bata. Huwag mong kakalimutan, Maya. Noong mamatay ang ama mo at iniwan kayong luhaan, sino ang nagbayad ng utang nyo? Sino ang nagpatuloy sa iyo sa kolehiyo? Kami lang, di ba? Si Titay Kibitsub. Huwag mong dungisan ang utang na loob na iyan sa pamamagitan ng pagiging lihim. Ang ingratong bata ay hindi pinagpapala ng langit. Ang bawat kataga ay tila isang pako na ibinabaon sa pagkatao ni Maya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing alam na niya ang katotohanan. Ngunit ang takot ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Tumango lamang siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Opo, tita. Hinding-hindi ko po iyon kakalimutan. Good. Ngayon, pumunta ka sa kwarto ni Ashley. Tulungan mo siyang mag-impake para sa charity event mamaya. Siguraduhin mong plansado ang lahat ng isusuot niya. Ayaw kong magmukhang basahan ang anak ko dahil lang sa kapabayaan mo. Mabilis na lumabas si Maya sa silid, bitbit ang bigat na tila semento. Pagpasok niya sa kwarto ni Ashley, sinalubong siya ng isang magulong eksena. Ang mga mamahaling damit ay nakakalat sa sahig, at ang amoy ng matapang na pabango ay tila sumasakal sa hangin. Si Ashley ay nakatayo sa gitna ng silid, may hawak na baso ng juice at halatang masama ang timpla ng mukha. Finally, you're here! Ang bagal-bagal mo talaga, Maya. Kanina pa ako naghihintay. Sigaw ni Ashley, kasabay ng marahas na paglapag ng baso sa lamesa na lumikha ng isang matunog na pagtama. Ayusin mo lahat to, and make sure my blue silk dress is perfect. Kapag may nakita akong kahit isang lukot, makikita mo. Nagsimulang kumilos si Maya ng walang kibo. Inisa-isa niyang pinulot ang mga damit. Ang kanyang likod ay sumasakit na sa pagyuko. Habang nag-aayos, hindi niya napansin na ang kanyang maliit na pitaka na palagi niyang daladala sa bulsa ng kanyang apron ay bahagyang bumukas. Sa kanyang pagmamadali, isang maliit at kupas na litrato ang dahan-dahang nadulas mula sa pitaka at nahulog sa ilalim ng kama ni Ashley. Hindi ito nakita ni Maya, ngunit ang matalas na paningin ni Ashley ay agad na nakapansin sa piraso ng papel na iyon. Wait, what is that? Biglang lumapit si Ashley at marahas na itinulak si Maya upang maabot ang litrato. Ashley, huwag po, ngunit huli na ang lahat. Hawak na ni Ashley ang litrato ng ama ni Maya, isang larawang kinuha noong huling kaarawan nito
kung saan ang kanyang ama ay may hawak na isang itim na logbook, ang eksaktong logbook na hinahanap ni Eduardo. Nanliit ang mga mata ni Ashley habang tinitingnan ang litrato. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maya nang may nakakatakot na ngiti. Ang drama mo talaga, pati itong patay mong tatay dala-dala mo. Pero, teka, bakit pamilyar sa akin ang hawak niyang libro sa picture na to? Ito yung nawawalang record sa opisina ni Papa, di ba? Naramdaman ni Maya ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang lihim na pilit niyang itinatago ay tila isang marupok na sinulid na ngayon ay hawak-hawak na ng kanyang pinakamahigpit na kaaway. Ang lamig na nanunuot sa kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa ulan, kundi dahil sa katotohanang ang kanyang tanging alas ay naging mitya ng kanyang kapahamak. Ibibigay ko to kay Papa, sabi ni Ashley. Ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay. Let's see kung ano ang sasabihin niya kapag nalaman niyang ang anak-anakan niya ay may itinatagong ebidensya laban sa kanya. Mabilis na tumakbo si Ashley palabas ng kwarto, dala ang litrato. Naiwan si Maya na nakaluhod sa gitna ng kalat. Ang kanyang hininga ay tila isang kapos na dalangin sa gitna ng isang gumuguhong mundo. Hindi lahat ng utang ay binabayaran ng pasasalamat. Ang iba, binabayaran ng dugo at katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang bulong na iyon sa isipan ni Maya ay tila isang sumpa habang pinapanood niya ang mabilis na paglayo ni Ashley. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na paghampas sa kanyang dibdib, nagbabala ng isang sakunang hindi niya mapipigilan. Ngunit bago pa man makarating si Ashley sa opisina ng kanyang ama, isang malakas na tunog ng pagring ng telepono ang bumalot sa malawak na pasilyo. Isang mahalagang tawag mula sa Kapitolyo ang nagpahinto kay Ashley, dahilan upang padabog niyang ibulsa ang litrato at pumasok sa sarili niyang silid para sumagot. Ito na ang pagkakataon ni Maya. Hindi siya maaaring manatiling isang biktima na naghihintay ng hatol. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, mabilis siyang lumabas ng mansyon. Bitbit ang isang lumang bag na naglalaman ng address na matagal na niyang itinatago. Ang tirahan ni Mang Carding, ang matalik na kaibigan at kasamahan sa trabaho ng kanyang ama bago ito pumanaw. Matapos ang isang oras na biyahe patungo sa isang liblib na barangay sa dulo ng lungsod, narating ni Maya ang isang maliit at luma na bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang paligid ay tahimik, tanging ang kalansing ng mga tuyong dahon na itinatangay ng hangin ang maririnig sa katahimikan ng hapon. Mang Carding, si Maya po ito, anak ni Roberto. Mahina niyang tawag habang kumakatok sa pintong tila anumang oras ay babagsak na. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumitaw ang isang matandang lalaki na may malalim na mga mata at balat na tila isang tuyong dahon. Nang makita niya si Maya, ang takot ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. Mabilis niya itong hinila papasok sa loob at isinara ang pinto ng may pag-iingat. "Bakit ka nandito, Maya? Mapapahamak ka. Mapapahamak tayong lahat." Ang nangangatal na boses ni Mang Carding ay tila isang babala mula sa hukay. "Kailangan ko pong malaman ang totoo, Mang Carding. Ang ama ko, hindi siya nagpakamatay, di ba? May kinalaman si Mayor Eduardo sa pagkamatay niya." Diretsong tanong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon at sakit. Napabuntong hinala ang matanda at naupo sa isang lumang silya. Inabot niya ang isang kupas na lata ng biskwit at kinuha ang isang maliit na piraso ng candy, ang paboritong candy ng ama ni Maya
na laging ibinibigay nito sa kanya noong bata pa siya. Inabot ito ni Mang Carding kay Maya, isang maliit na galaw na nagpabaling sa damdamin ng dalaga. Ang iyong ama ay isang tapat na tao, Maya. Nakita niya ang mga konso na hindi nagtutugma, ang milyon-milyong pondo para sa mga tulay at kalsada na hindi naman naitayo. Tinawag niya itong ang bulong ng mga multo. Noong gabi bago siya namatay, tinawagan niya ako. Takot na takot siya. Sabi niya, hawak na niya ang itim na logbook kung saan nakatala ang lahat ng transaksyon ni Eduardo. Sa laysay ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Nasaan ang logbook na iyon, Mang Carding? Hindi ko alam, Hija. Pero bago siya nawala, ang huling salita niya sa akin ay, ang liwanag ay nasa ilalim ng anino. Hindi ko naintindihan iyon noon, hanggang sa makita kita ngayon. Naramdaman ni Maya ang panunuot ng kilabot sa kanyang balat. Ang liwanag ay nasa ilalim ng anino. Ang anino ng mansyon o ang anino ng kanilang pamilya. Bago pa man siya makapagtanong muli, isang anino ang dumaan sa maliit na bintana ng bahay. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong damo ay muling nagpatahimik sa kanila. Isang itim na sasakyan na may madidilim na bintana ang nakaparada sa labas. Tila isang halimaw na naghihintay sa dilim. Kailangan mo nang umalis, Maya. May sumusunod sa iyo. Bulong ni Mang Carding habang itinuturo ang likurang pinto. Mabilis na lumabas si Maya, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Tumakbo siya patungo sa kakahuyan, hindi lumingon, kahit nararamdaman niyang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ang hininga niya ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat kaluskos ng sanga ay tila isang banta ng pagdakip. Nang makarating siya sa highway para sumakay ng daip, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang itim na sasakyan ay naroon pa rin, dahan-dahang umaandar, tila isang maninila na hindi nagmamadaling pumatay. Sino ang nagpadala sa kanila? Si Eduardo ba? O may iba pang puwersang ayaw na lumabas ang katotohanan? Sa kanyang pag-uwi sa mansyong tinuring niyang bilangguan, isang bagay ang malinaw. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay may mata, at ang kanyang buhay ay nakabitin na sa isang napakarupok na sinulid. Habang papasok siya sa gate, nakita niya si Ashley na nakatayo sa veranda, hawak pa rin ang litrato ng kanyang ama, at may isang malapad na ngiti na tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang isang hiyas na nakatago sa dumi ay mananatiling dumi sa mata ng mga taong ang tingin sa sarili ay ginto. Ngunit ngayong gabi, ang dumi ay magsasaboy ng putik sa kanilang mga mukha. Ang marangyang restaurant ay puno ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana at ang mahinang bulungan ng mga piling tao sa lipunan. Suot ang isang simpleng puting damit na tila luma na kumpara sa mga nagniningning na kasuotan ng mga panauhin. Nakatayo si Maya sa isang sulok. Bit-bit ang shawl at clutch bag ni Ashley. Siya ay parang isang anino sa gitna ng liwanag. Nandito, ngunit hindi dapat mapansin. Nakita niya si Leo sa kabilang panig ng silid. Mukhang lalong kagalang-galang ang binate sa kanyang suot na suit. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagbigay si Leo ng isang maliit at tapat na ngiti, isang pagkilala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Maya. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay agad na binasag ng isang matalim na boses. You, bakit ka nakatingin sa kanya? Akala mo ba papansinin ka ng isang tulad ni Leo?
Ang boses ni Ashley ay puno ng poot habang papalapit siya kay Maya. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa gilas ng alak at inggit. "You're just a maid, Maya. Isang pulubi na pinulot namin sa kalsada. Don't you ever forget that." "Inaayos ko lang po ang gamit niyo, Ashley." Mahinang sagot ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Ngunit sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang relos ng kanyang ama, ang tanging alaala na natitira sa kanya. "Liar! I saw how you looked at him." Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, hinablot ni Ashley ang baso ng pulang alak mula sa dumadaang waiter at walang pakundangan itong ibinuhos sa harap ni Maya. Ang pulang alak ay dahan-dahang gumuhit sa puting tela ng damit ni Maya, tila sariwang dugo na umaagos mula sa isang sugat. Ang lamig ng likido ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang init ng kahihiyan ay mas masakit. Ang buong restaurant ay biglang natahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang bawat tingin ay tila isang karayom na tumutusok sa dangal ni Maya. "And what is this? Magnanakaw ka rin pala." Biglang dinukot ni Ashley ang kamay ni Maya mula sa bulsa at sa pilitang kinuha ang relos. "Ito ba ang ninakaw mo sa library ni Papa? Isang basurang relos?" "Huwag! Ashley, pakiusap. Ibalik mo sa akin yan. Sa tatay ko yan." Ang boses ni Maya ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaabot ang relos. Ngunit may isang mapait na ngiti sa mga labi ni Ashley. Binitawan niya ang relos sa sahig. At bago pa man ito madampot ni Maya, marahas itong tinapakan ni Ashley gamit ang kanyang matalim na takong. Ang tunog ng nababasag na salamin at ang pagkakalas ng mga maliliit na gears ng relos ay tila boses ng kanyang ama na muling namamatay sa harap niya. "Oops, my bad. Pero basura naman talaga ito, di ba? Katulad mo," panguuyam ni Ashley. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Mayor Eduardo. Imbes na sawayin ang anak, ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin kay Maya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng kamandag ng gaslighting. "Maya, tingnan mo ang ginawa mo. Nagdulot ka ng eksena sa harap ng mga kaibigan ko. Pinahiya mo ang pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Pero ngayong gabi, sinira mo ang tiwala ko." "Pero tito, si Ashley po ang quiet." Putol ni Eduardo, ang kanyang boses ay tila isang hagupit. "Kung gusto mong manatili sa bubong ko, kung gusto mong patuloy na matustusan ang gamot ng iyong inainahan sa probinsya, luhod. Lumuhod ka sa harap ni Ashley at humingi ka ng tawad sa iyong kawalang galang. Save our family's honor, Maya. Huwag kang maging ingrata." Naramdaman ni Maya ang paghinto ng mundo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol. Ang sahig na puno ng talsik ng alak at ang mga piraso ng relos ng kanyang ama ay naghihintay sa kanya. Tiningnan niya si Leo na akmang lalapit upang tumulong, ngunit binigyan niya ito ng isang iling, isang babala na huwag madamay sa kanyang impyerno. Dahan-dahan, sa harap ng mapanghusgang mga mata ng lipunan, itinukod ni Maya ang kanyang mga tuhod sa malamig at basang sahig. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbaba ay tila pagguho ng kanyang kaluluwa. Habang nakaluhod sa paanan ni Ashley, nadama niya ang bawat butil ng nabasag na salamin ng relos na bumaon sa kanyang balat. Yumuko siya ng husto. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak,
humahalo sa alak sa sahig. Ngunit sa loob ng kanyang nanlulumong dibdib, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab. Ang bawat hapdi, ang bawat hiyaw ng kanyang nasirang dangal ay naging mitya ng isang sumpa. Huminga siya ng malalim, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon habang bumibitaw ng mga salitang kailangan nilang marinig. Patawad po, Ashley. Patawad po, Mayor. Ngunit sa kanyang isipan, ang mga salitang iyon ay may karugtong. Ito na ang huling pagkakataon na luluhod ako. Sa susunod na magkakaharap tayo, sisiguraduhin kong kayo naman ang magmamakaawa sa paanan ko. Itinangat niya ang kanyang paningin at sa isang sulyap, nakita niya ang isang maliit na kumikislap na bagay sa ilalim ng lamesa ni Eduardo. Isang pamilyar na itim na logbook na bahagyang nakasilip sa bag ng mayor. Ang liwanag sa ilalim ng anino. Ang sugat sa tuhod ay hihilom, ngunit ang sugat sa dangal ay tila isang uling na patuloy na nagbabaga sa kailaliman ng gabi, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling magliyab. Naglalakad si Maya sa madilim na gilid ng kalsada, malayo sa ingay at kinang ng restaurant na naging saksi ng kanyang pinakamasakit na pagluhod. Ang hangin ng gabi ay nanunuot sa kanyang basang damit, na ngayon ay amoy maasim na alak at tuyong luha. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang hapdi. Ang mga maliliit na piraso ng salamin mula sa relos ng kanyang ama na bumaon sa kanyang mga tuhod ay tila nagpapaalala sa bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Hindi siya tumitingin sa dinadaanan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan habang ang kanyang isipan ay pilit na binubuo ang mga piraso ng kanyang nadurog na puso. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang tunog ng isang sasakyang dahan-dahang humihinto sa kanyang tabi. Hindi siya lumingon, iniisip na baka ito ay si Eduardo na muling magbibigay ng mga salitang tila latigo. Ngunit nang bumukas ang pinto ng sasakyan, hindi ang mabigat na presensya ng mayor ang naramdaman niya, kundi ang isang pamilyar at nakakalunas na bango ng sandalwood at ulan. Maya, pakiusap, huminto ka. Ang boses ni Leo ay puno ng pagsusumamo. Mabilis siyang lumapit sa dalaga at, nang walang pag-aalinlangan, ay hinubad ang kanyang mamahaling coat at isinaklob ito sa nanginginig na mga balikat ni Maya. Ang init na nanggagaling sa tela at ang bigat nito ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait sa kanya. Bakit ka nandito, Leo? Baka makita ka nila. Mapapahamak ka lang. Mahinang bulong ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid. Wala akong pakialam sa sasabihin nila, Maya. Hindi ko kayang panoorin ka lang na naglalakad sa ganitong kalagayan, tugon ni Leo. Inalalayan niya si Maya na maupo sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng dalaga, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong handang magsilbi sa kanyang sugat. Kumuha si Leo ng panyo at maingat na pinunasan ang mga bahid ng dugo at dumi sa tuhod ni Maya. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat, tila ba hawak niya ang isang babasaging hiyas na ayaw niyang lalong mabasag. Sa gitna ng hapdi, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang ginhawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasaktan siya, ngunit ito ang unang pagkakataon na may isang taong nag-abalang gamutin ang kanyang mga sugat nang walang hinihinging kapalit. Bakit mo ginagawa ito? Isang katulong lang ako sa mata ng lahat, tanong ni Maya, habang ang isang luhang hindi na niya napigilan ay pumatak sa kamay ni Leo.
Itinigil ni Leo ang kanyang ginagawa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, puno ng katapatan at isang lihim na sakit. Dahil sa mata ko, Maya, ikaw ang pinakamalakas at pinakamarangal na taong nakilala ko. Ang pagluhod mo kanina, hindi iyon tanda ng kahinaan. Iyon ay tanda ng iyong sakripisyo at hindi deserve ng isang taong tulad mo na tratuhin na parang basura. Hinawakan ni Leo ang mga kamay ni Maya at pinisil ito ng bahagya. Ang init ng kanyang palad ay tila naging isang pangako na hindi na kailangang bigkasin. Hindi lang ako isang abogado na nagkataong nakilala mo sa ulan, Maya. Nandito ako dahil matagal ko nang binabantayan ang bawat galaw ni Eduardo Whitmore. Alam ko ang mga illegal na transaksyon niya. Alam ko ang mga proyektong kinuha niya mula sa mga taong walang laban. Napatitig si Maya sa kanya, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ano ang ibig mong sabihin? Iniimbestigahan ko ang mayor, Maya. At alam ko na ang iyong ama ay hindi nagpakamatay. Siya ay naging banta sa kapangyarihan ni Eduardo at iyon ang dahilan kung bakit siya kinuha sa iyo. Ang boses ni Leo ay naging seryoso at puno ng determinasyon. Tulungan mo ako, Maya. Tulungan mo akong pabagsakin ang pader ng mga kasinungalingan na nagkukulong sa iyo. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Ang mga salitang iyon ay tila isang liwanag sa dulo ng isang napakahabang tunnel. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang isang matinding takot. Kung sasama siya kay Leo, nangangahulugan ito ng isang lantarang pakikipagdigma sa taong itinuring niyang anyan sa loob ng maraming taon. Bago pa makasagot si Maya, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang malakas na pagtunog ng busina ng sasakyan mula sa di kalayuan. Ang mga headlight ng isang papalapit na sasakyan ay tila mga mata ng isang maninila na naghahanap sa dilim. Kailangan mo nang umalis, mabilis na sabi ni Maya habang pilit niyang itinatago ang sarili sa ilalim ng coat ni Leo. Hahanapin nila ako. Kapag nalaman nilang magkasama tayo, lalo kanilang paghihinalaan. Tumayo si Leo, ngunit bago siya lumakad palayo, muli niyang tinitigan si Maya. Narito ang aking card. Itago mo ito. Kapag handa ka na, tawagan mo ako. Hihintayin ko ang hudyat mo, Maya. Hinding-hindi kita bibitawan. Pinanood ni Maya ang pag-alis ng sasakyan ni Leo hanggang sa maglaho ito sa dilim. Hawak niya ang maliit na card sa kanyang nanginginig na mga daliri, ang tanging ebidensya ng isang kakampi sa gitna ng digmaan. Ngunit sa kanyang pagtayo upang bumalik sa mansyon, napansin niya ang isang anino na nakatayo sa dulo ng kalsada, nakamasid sa bawat detalye ng kanilang pagtatagpo. Isang anino na may pamilyar na postura ng isa sa mga tauhan ni Eduardo. Ang takot na nadama ni Maya ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa lalaking kakabigay lang sa kanya ng dahilan upang muling mangarap. Ang bawat hakbang niya pabalik sa bilangguan ay tila isang pagtungo sa kailaliman ng panganib, kung saan ang isang maling galaw ay maaaring maging mitya ng kanilang huling hininga. Akala mo ba ay hindi ko nalaman ang pakikipagtagpo mo sa abogadong iyon sa gitna ng dilim? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Maya, dahil ang kamay na nagpakain sa iyo ay siya ring kamay na may kapangyarihang bumali sa iyong leeg. Ang boses ni Mayor Eduardo ay tila isang malamig na hanging galing sa kailaliman ng lupa nang salubungin niya si Maya sa pintuan ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng madilim na ilaw ng foyer,
Tila hinihiwa ang bawat bahagi ng pagkatao ng dalaga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumingon si Maya ng may takot. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginig, isang akto ng pagkukunwari na maingat niyang pinag-aralan habang naglalakad pabalik. Patawad po, Mayor. Hindi ko po sinasadya. Ang boses ni Maya ay nanginginig, tila isang batang takot na takot. Pinagalitan niya po ako dahil sa gulo sa restaurant. Sabi niya, nakakaabala raw po ako sa katahimikan ng publiko. Sobrang hiyang-hiya po ako kaya hindi agad ako nakakilos. Tinitigan siya ni Eduardo ng matagal. Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Nang makitang tila durog at walang laban ang dalaga, ang tensyon sa kanyang panga ay bahagyang lumuwag. Isang mapang-uyam na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Ang isang tulad ni Leo ay walang panahon sa isang basurang katulad mo maliban na lang kung gagamitin kanya sa kanyang mga kaso. Pumasok ka na at siguraduhin mong hindi na mauulit ang kahihiyang ito. Naglakad si Maya patungo sa kusina. Ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talim ng labaha. Ang laro ng pagpapanggap ay nagsimula na. Kinabukasan, naging mas masunurin si Maya kaysa sa dati. Hindi na siya sumasagot. Hindi na siya nagpapakita ng anumang emosyon kapag muling naghahasik ng poot si Ashley. Habang nililinis niya ang kwarto ni Ashley, hinayaan niya ang sarili na maging isang perpektong anino, isang kasangkapang walang pandinig at walang damdamin. Maya, bilisan mo nga riyan. May pupuntahan akong fitting para sa gown ko para sa gala. Ayusin mo ang lahat ng gamit ko at siguraduhin mong nakatabi na ang lahat ng alahas ko sa drawer. Sigaw ni Ashley habang nagmamadaling lumabas ng kwarto, hindi man lang tinitingnan ang dalagang nakaluhod sa sahig at nagpupunas ng alikabok. Nang marinig ni Maya ang tunog ng sasakyang paalis ng mansyon, mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay naging mapagmatiyag. Alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Alam ni Maya na si Ashley ang pinagkakatiwalaan ni Eduardo sa ilang maliliit na dokumento dahil ang pagiging kampante ng kanyang ama sa pagiging mababaw ng anak ang naging pinakamalaking butas sa kanilang depensa. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng vanity table ni Ashley. Ang amoy ng matapang na pabango ay tila sumasakal sa kanya, ngunit hindi siya nagpaapekto. Inisa-isa niyang hinanap ang anumang kakaibang papel o talaan. Nakita niya ang mga resibo ng libo-libong pisong ginagastos ni Ashley sa mga designer bags, mga ebidensya ng luho na galing sa nakaw na pondo ng bayan. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Inilabas niya ang mga mamahaling relo at alahas ni Ashley mula sa isang maliit na jewelry box. Sa pinakailalim ng kahon, nakita niya ang isang nakatuping piraso ng papel na may sulat kamay ni Eduardo. Ang papel ay may mga serye ng numero, 04, 12, 88, 09. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Hindi ito petsa ng kapanganakan ng sinuman sa pamilya. Naalala niya ang nakita niya sa ilalim ng lamesa ni Eduardo sa restaurant. Ang itim na logbook na may maliit na digital lock. Ang mga numerong ito ay maaaring ang susi sa lahat ng kanilang itinatago. Bago pa man niya maibalik ang lahat sa ayos, narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang mga yabag ng sapatos sa hagdan ay mabilis at tila galit. Ang puso ni Maya ay tila tumalon sa kanyang lalamunan.
Si Ashley ba iyon? O ang mas nakakatakot na si Eduardo? Mabilis niyang ibinalik ang papel sa jewelry box at isinara ang drawer. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang bote ng pabango na nahulog sa makapal na alpombra. Bagamat hindi ito nabasag, ang amoy ay agad na kumalat sa buong silid. Isang amoy na hindi kailanman naroroon kapag siya lang ang naglilinis. Ang pagpihit ng doorknob ay tila isang hatol ng kamatayan. Pumasok si Ashley. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala habang nakatingin kay Maya na nakatayo sa gitna ng silid, hinihingal at namumutla. Bakit ka nandidiyan sa harap ng vanity ko? At bakit amoy pabango ko ang buong kwarto? Ang boses ni Ashley ay puno ng panganib. Anong ginagawa mo, Maya? May ninanakaw ka ba? Ang katahimikan sa silid ay tila isang tali na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Maya. Hawak niya ang sikreto ng safe code sa kanyang isipan. Ngunit ang tanong ay kung makakalabas ba siyang buhay sa silid na yon upang maipasa ang impormasyon kay Leo. Naghahanap ka ba ng mananakaw, Maya? O baka naman sinusubukan mong maging ako sa pamamagitan ng paggamit ng pabango ko? Ang boses ni Ashley ay puno ng pang-uuyam habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila isang banta na lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Maya. Hindi po, Ashley. Patawad po. Natabig ko lang po ang bote habang nagmamadaling ayusin ang mga kalat nyo. Akala ko po ay mababasag ito kaya agad ko pong dinampot. Ang boses ni Maya ay nanginginig, isang perpektong pagganap ng isang taong huling-huli sa akto ng pagkakamali. Huwag niyo po sanang sabihin kay Tita Victoria, ayaw ko pong bawasan nila ang sahod ko. Isang matunog na tawa ang lumabas sa mga labi ni Ashley. Poor Maya, masyado kang desperada sa barya. Sige na, lumayas ka na sa paningin ko. Ang amoy mo ay nakakahilo, humahalo ang amoy ng pawis mo sa mamahalin kong pabango. It's disgusting. Mabilis na lumabas si Maya, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig pa rin sa kaba. Ngunit sa likod ng kanyang takot ay ang isang lihim na tagumpay. Ang 4 na pares ng numero ay nakatatak na sa kanyang isipan. Hating gabi na nang muling lumabas si Maya sa kanyang maliit na kwarto sa silong. Ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, tanging ang mahinang tunog ng bawat pag-ikot ng bentilador sa pasilyo ang maririnig. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng kadiliman. Maingat niyang tinungo ang opisina ni Eduardo, ang pintong tila isang bibig ng higanteng handang lumamon sa kanya. Dahan-dahang pinihit ni Maya ang doorknob. Ang tunog ng metal na naglalapat ay tila isang babala, ngunit sa kabutihang palad, ang pinto ay hindi nakalock. Marahil ay masyadong kampante si Eduardo na walang sinumang mangangahas na pumasok sa kanyang teritoryo. Sa loob, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel ay nanunuot sa kanyang ilong. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana, tinungo niya ang malaking mesa ni Eduardo. Doon, sa ilalim ng isang nakatagong bahagi ng cabinet, nakita niya ang maliit na digital safe. 04128880. Ang bawat pagpindot niya sa mga button ay tila isang tibok ng kanyang puso. Isang mahinang tunog ng pag-unlock ng mekanismo ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng safe at doon, sa gitna ng mga bundle ng pera at dokumento, ay ang itim na logbook, ang selyadong ebidensya ng lahat ng kasamaan ng mga Whitmore.
Mabilis na binuksan ni Maya ang logbook. Ang bawat pahina ay puno ng mga pangalan ng mga opisyal, mga halaga ng pera na aabot sa milyon-milyon, at ang mga pirma ni Eduardo na tila mga bakas ng dugo sa papel. Ngunit sa pinakahuling pahina, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan, Roberto Brooks. Nakalista doon ang petsa ng pagkamatay ng kanyang ama at sa tabi nito ay ang salitang eliminated, asset recovered. Ang hininga ni Maya ay tila napatid. Ang sakit na naramdaman niya ay mas matindi pa sa anumang sampal na natanggap niya. Ang taong tinawag niyang Anyan ay ang taong mismong nag-utos na tapusin ang buhay ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono upang kuhanan ng larawan ang bawat pahina. Ang liwanag ng screen ay tila isang sulo sa dilim, ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang malamig at matigas na bagay ang biglang dumaiti sa kanyang balikat. Ang pakiramdam ng isang kamay na dahan-dahang humawak sa kanya mula sa likuran ay nagpalamig sa kanyang buong katawan. Ang liwanag ay sadyang mapanganib para sa mga taong kumikilos sa dilim, Maya. Ang boses na iyon ay hindi kay Eduardo. Ito ay isang boses na malalim, pamilyar, at puno ng misteryo. Hindi siya makagalaw. Ang logbook ay hawak pa rin niya. Ang ebidensya ng krimen ay nakabukas sa kanyang harap. At ang panganib ay nakatayo sa kanyang likuran, handang wakasan ang lahat. Akala mo ba ay hahayaan kitang gawin ito ng mag-isa? Masyadong mapanganib ang pasilyong pinasok mo, Maya. Halos mapatalon ang aking puso sa lalamunan nang dahan-dahan akong lumingon. Sa gitna ng madilim na silid, ang liwanag ng buwan ay tumama sa pamilyar na mukha ni Leo. Ngunit hindi ang kagalang-galang na abogadong nakasuot ng suit ang nasa harap ko. Suot niya ang isang itim na jacket at ang kanyang mga mata ay mas matalas pa sa kidlat. Leo, paano, paano ka nakapasok dito? Ang aking boses ay isang pabulong na hiyaw habang pilit kong itinatago ang logbook sa aking likuran. Hindi iyon mahalaga ngayon. Kailangan na nating lumabas dito. May mga bodyguard na papunta sa direksyong ito. Mabilis niyang sagot habang hinahawakan ang aking siko. Ngunit bago pa kami makahakbang, ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng pinto ay muling nagpatigil sa aming hininga. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Walang ibang mapagtataguan sa loob ng opisina kundi ang maliit na espasyo sa ilalim ng malaking mesa ni Eduardo o ang madilim na sulok sa likod ng makakapal na kurtina. Hinigit ako ni Leo patungo sa likod ng kurtina. Ang aming mga katawan ay magkadikit, sapat na upang maramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila nakikipagkarera sa akin. Ang bango ng kanyang balat ay humalo sa amoy ng lumang papel sa silid. Sa gitna ng panganib, naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking noo, isang pakiramdam na nagbigay sa akin ng kakaibang takot at ginhawa sa parehong sandali. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig ng silid. Narinig namin ang boses ni Eduardo, malamig at puno ng pagmamalaki. Siguraduhin niyo na walang makakalapit sa opisinang ito hanggat hindi natatapos ang gala. Ang logbook na iyan ang ating buhay, sabi ni Eduardo sa kanyang tauhan. At ang abogadong si Leo, bantayan niyo ang bawat galaw niya. Akala niya ay mas matalino siya sa akin, ngunit hindi niya alam na hawak ko na ang alas laban sa kanya. Naramdaman ko ang bahagyang pagpihit ng katawan ni Leo.
Sa gitna ng kadiliman, napansin ko ang isang sobreng nakasilip sa bulsa ng kanyang jacket. Mayroon itong opisyal na selyo ng opisina ni Eduardo. Ang aking isipan ay biglang binalot ng pagdududa. Bakit may hawak siyang dokumento mula kay Eduardo? Nakikipagtulungan ba siya? O baka naman tama ang sinabi ni Eduardo kanina na ginagamit lang ako ni Leo para sa sarili niyang interes. Nang muling sumara ang pinto at lumayo ang mga yabag, dahan-dahan kaming lumabas mula sa pinagtataguan. Mabilis kong binawi ang aking braso mula sa pagkakahawak ni Leo. Ano iyang nasa bulsa mo? Ang aking boses ay puno ng hinala at sakit. Bakit may dokumento ka mula kay Eduardo? Natigilan si Leo, ang kanyang mukha ay nabahiran ng pagkagulat. Maya, makinig ka. Hindi iyan ang iniisip mo. Nakuha ko ito para protektahan ka. Protektahan ako o protektahan ang sarili mo? Sinabi ni Eduardo na may alas siya laban sa iyo. Ang dokumentong iyan ba ang kabayaran para sa pananahimik mo? Ang mga luha ng pagtataksil ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Lahat na lang ba kayo ay gagamitin ako? Lahat na lang ba kayo ay may itinatagong lihim? Maya, please, maniwala ka sa akin. Kailangan nating umalis dito bago tayo mahuli. Pagsusuma mo ni Leo, pilit na hinahawakan muli ang aking kamay. Ngunit bago pa siya makalapit, narinig namin ang malakas na tunog ng alarm mula sa labas ng mansyon. Ang pulang ilaw ay nagsimulang kumislap sa bintana, tila mga mata ng isang halimaw na nagising mula sa pagkakahimbing. Alam ni Eduardo na may pumasok sa kanyang opisina. Umalis ka na, Leo. Huwag mo na akong susundan muli, sabi ko. Bago ako mabilis na tumakbo patungo sa kabilang pasilyo, dala ang logbook at ang durog na tiwala sa aking puso. Naiwan si Leo sa dilim. Ang kanyang anino ay tila isang paalala ng isang pag-asang mabilis na naglaho. Habang tumatakbo ako sa gitna ng nagwawalang alarm, isa lang ang malinaw sa akin. Sa laban na ito, ang tanging maaasahan ko ay ang aking sarili at ang galit na nagpapanatili sa aking hininga. Hindi mo na kailangan ang logbook na iyan, Maya, dahil ang sarili mong buhay ang magsisilbing ebidensya ng iyong katapusan. Ang boses ni Ashley ay tila isang matalim na tawa na bumasag sa gitna ng nagwawalang alarm sa loob ng mansyon. Bago pa man makarating si Maya sa dulo ng pasilyo, hinarang siya ng dalawang bodyguard ni Ashley. Marahas nilang hinawakan ang kanyang mga braso, sapat upang maramdaman niya ang muling paghapdi ng kanyang mga lumang sugat. Ang logbook na pilit niyang itinatago ay mabilis na hinablot ni Ashley mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Akala mo ba hindi ko alam? Kanina pa kita pinapanood, Maya. You're so pathetic. Feeling hero na magliligtas sa alaala ng tatay mo. Pang-uuyam ni Ashley habang iwinawagayway ang itim na libro. Pero don't worry, hindi ko muna ito ibibigay kay Papa. Gusto ko munang makita kang magmakaawa. Sa isang iglap, kinaladkad si Maya patungo sa likurang bahagi ng mansyon, malayo sa mga pangunahing silid kung saan nagkakagulo ang mga tauhan ni Eduardo dahil sa alarm. Itinulak siya ng mga bodyguard sa loob ng isang lumang bodega na matagal nang hindi ginagamit. Ang amoy ng alikabok, amag, at nabubulok na kahoy ay agad na sumakal sa kanyang hininga. Dito ka muna, Maya. Huwag kang mag-alala. Walang makakarinig sa iyo rito. Masyadong busy ang lahat sa paghahanap sa magnanakaw na pumasok sa opisina ni Papa, sabi ni Ashley habang isinasara ang mabigat na pintong bakal.
mag-isa ka rito sa dilim, gaya ng nararapat sa isang basurang tulad mo. Ang tunog ng bakal na naglalapat at ang pag-ikot ng susi sa labas ay tila huling hantungan ng lahat ng pag-asa ni Maya. Napaupo siya sa malamig at maalikabok na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay muling naramdaman ang hapdi mula sa sugat sa restaurant. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging maririnig niya ay ang sariling mabilis na paghinga at ang malakas na pintig ng kanyang puso na puno ng galit at takot. Ngunit habang dahan-dahang nasasanay ang kanyang mga mata sa dilim, napansin niya ang isang tumpok ng mga lumang karton sa isang sulok. Isa sa mga ito ay may nakasulat na pamilyar na pangalan, halos burado na ng panahon at dumi. Roberto Brooks, Personal Effects. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang gumagapang siya patungo sa karton. Ang bawat galaw niya ay lumilikha ng mahinang kaluskos sa gitna ng katahimikan. Nang buksan niya ang kahon, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at ang pamilyar na pabango ng kanyang ama, isang amoy ng kape at tabako na nagpabalik sa lahat ng kanyang alaala. Sa loob ng kahon ay ang mga lumang gamit ng kanyang ama mula sa opisina. Isang basag na mug, mga panulat na wala ng tinta, at isang maliit na box ng mga litrato. Ngunit sa pinakailalim ng lahat, nakita niya ang isang maliit na tape recorder at isang lumang ID card na may nakatagong micro SD card sa likod ng plastic cover nito. Ito ang dahilan kung bakit siya dinala rito ng tadhana. Ang bodegang ito, na itinuring ni Ashley na kulungan, ay siya palang sisidlan ng mga huling sandata ng kanyang ama. Kinuha ni Maya ang tape recorder. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa ibabaw ng lumang kagamitan. Naramdaman niya ang hapdi ng pagkakaligtaan. Ang lahat ng gamit ng kanyang ama ay itinuring lang na basura at itinapon dito, kasama ng mga sirang kasangkapan ng mga Whitmore. Ang kawalang-galang na ito ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Patawad, Papa. Patawad dahil hinayaan kong tratuhin kanila ng ganito. Bulong niya sa dilim habang niyayakap ang lumang ID card sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang pagdadalamhati ay agad na napalitan ng kaba nang marinig niya ang mahinang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa labas mismo ng bodega. Hindi ito ang sasakyan ni Ashley. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong damo ay mabigat at mapanganib. Isang boses ng lalaki ang narinig niya sa kabilang panig ng pinto, nakikipag-usap sa telepono. Nandito na ako. Siguraduhin mong walang makakakita sa atin. Tatapusin natin ang trabaho ngayon gabi para wala nang maging problema si Mayor sa gala bukas. Napatigil ang hininga ni Maya. Ang panganib ay wala na sa loob ng mansyon, kundi nasa mismong pintuan ng kanyang kulungan. Ang logbook ay nasa kamay ni Ashley. Ang kanyang tanging kakampi na si Leo ay hindi niya mapagkatiwalaan at ngayon may mga taong dumating upang tuluyan na siyang patahimikin. Habang dahan-dahang umiikot ang doorknob ng bodega, isiniksik ni Maya ang kanyang sarili sa pinakamadilim na sulok. Hawak ang huling ebidensya ng kanyang ama. Kung ito na ang kanyang huling gabi, sisiguraduhin niyang ang katotohanan ay hindi muling mababaon sa limot. Ngunit ang tanong ay, sino ang lalaking nasa labas at sapat ba ang kanyang lakas upang harapin ang aninong nakatakdang pumatay sa kanya? Huwag kang lalabas. Kapag nakita ka nila, tapos na ang lahat. Ang bulong na iyon ay hindi nanggaling sa labas, kundi sa isang maliit na siwang sa dingding ng bodega kung saan sumilip ang isang pamilyar na anino. Si Leo.
Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa loob ng bakuran nang hindi napapansin. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Bago pa man makapasok ang mga lalaking nasa labas, mabilis na pumasok si Leo sa pamamagitan ng isang bintanang maliit sa itaas ng bodega. Ang bawat galaw niya ay mabilis, kalkulado, at puno ng kasanayan. Hinila niya ako patungo sa isang tumpok ng mga lumang kahoy at takip ng canvas. "Leo, bakit ka nandito? Paano mo nalaman?" Ang boses ko ay halos pabulong, puno ng halo-halong galit at pag-asa. "Wala akong panahon para magpaliwanag, Maya. Kailangan nating ilabas ang ebidensyang iyan." Sagot niya habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa pintuan na unti-unti nang bumubukas. At tungkol sa sobre, ang dokumentong nakita mo sa bulsa ko, iyon ay kopya ng mga real estate deals ni Eduardo sa mga proyektong hindi naman natapos. Kinuha ko iyon para maibigay sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi ako traidor, Maya. Hindi kita gagamitin. Ang bawat salita niya ay tila isang balahibong humaplos sa aking namumuong poot. Sa isang kisap mata, bumukas ang pinto. Dalawang lalaking nakaitim ang pumasok. Ang kanilang mga flashlight ay nagwawali sa bawat sulok ng bodega. "Sigurado ka bang dito siya dinala ni Ashley?" Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagkainip. Sabi niya, "Dito raw ang basura. Maghanap kayo ng mabilis. May utos si Mayor na hindi na dapat makita ang babaeng iyan bukas ng umaga." Habang ang mga lalaki ay abala sa paghahanap sa kabila ng bodega, pabulong na inilabas ni Leo ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa, isang signal jammer. "Maya, kapag binuksan ko ito, mawawalan ng signal ang mga radio nila. Sabay tayong tatakbo sa kabilang pinto kapag lumayo na sila sa daanan natin." Ngunit sa gitna ng aming paghahanda, ang aking sapatos ay bahagyang tumama sa isang kalawanging lata na nakalagay sa sahig. Ang tunog ng metal na gumulong sa semento ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng katahimikan. "May tao sa likod ng mga kahoy," sigaw ng isa sa mga lalaki. Hindi na nagdalawang isip si Leo. Sa isang mabilis na pagtalon, hinarap niya ang isa sa mga lalaki. Isang mabilis na suntok sa panga ang nagpabagsak sa intruder. Ang pangalawang lalaki ay naglabas ng isang maliit na patalim, ngunit bago pa man ito makalapit sa amin, mabilis kong dinampot ang isang mabigat na piraso ng kahoy at ipinukol iyon sa kanyang braso. Ang lalaki ay napadaing at bumagsak ang patalim. "Takbo, Maya!" Sigaw ni Leo habang pilit na pinipigilan ang lalaking sinusubukan ng tumayo. Tumatakbo ako nang hindi lumingon. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila isang pagtakas mula sa aking sariling kamatayan. Naririnig ko sa likuran ang tunog ng pakikipaglaban, ang mga daing, ang pagbagsak ng mga katawan. Ngunit alam kong kung hihinto ako, masasayang lang ang sakripisyo ni Leo. Narating ko ang bakod sa dulo ng mansyon. Gamit ang natitirang lakas, inakyat ko ito at tumalon sa kabilang panig. Sa labas, sa kalayaan, sa mundong hindi ko na kailangang maging anino. Nang makarating ako sa kalsada, huminto ako at huminga ng malalim. Ang micro SD card ay mahigpit na nakakuyom sa aking palad. Ang logbook ay nawala, ngunit ang laman ng card na ito ay sapat na upang gumuho ang buong imperyo ng mga Whitmore. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa aking tabi. Ang bintana ay bumaba at lumitaw si Leo,
Duguan ang labi at punit ang kanyang damit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng ngiti ng tagumpay. Nakuha mo ba? Tanong niya. Ipinakita ko ang micro SD card sa aking palad. Nakuha ko. At ngayon, sisiguraduhin kong magbabayad na sila. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin ako sa mansyon sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw ay unti-unti nang namamatay, tila isang bahay na handa ng gumuho. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ngayong gabi, ang biktima ay naging mangangaso. Hindi na natin kailangang magtago, Maya. Ang katotohanan ay hindi na isang sikretong ibinabaon sa lupa, kundi isang bagyong wawasak sa kanilang lahat. Ang sasakyan ay huminto sa isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod, malayo sa mga mata ng mga tauhan ni Eduardo. Sa loob, ang mga dingding ay puno ng mga mapa, dokumento, at mga larawan ng mga proyekto ng gobyerno na hawak ni Leo. Ipinakita niya sa akin ang lahat, ang bawat piraso ng puzzle na matagal na niyang binuo. Ang micro SD na iyan ang magiging susi, Maya. Pero kailangan nating maging maingat. Ang gala bukas ng gabi ang pinakamainam na oras. Doon naroon ang buong press, ang mga kagalang-galang na opisyal, at ang lahat ng taong niloko ni Eduardo. Kung ilalabas natin ang ebidensya doon, walang takas ang pamilyang Whitmore. Nakatitig lamang ako sa screen ng computer kung saan nakaload ang laman ng micro SD. Ang bawat video clip, ang bawat scanned document, lahat ay malinaw na pagpapakita ng korupsyon at ang pagtatakip ni Eduardo sa pagkamatay ng aking ama. Ang sakit na naramdaman ko noong una ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na katarungan. Paano ang mga tao sa likod niya, Leo? Hindi lang si Eduardo ang sangkot dito. Tanong ko. Ang aking boses ay seryoso at walang emosyon. Tama ka, may mga opisyal sa Kapitolyo na kasabwat niya. Ngunit kapag bumagsak ang pinakamalaking puno, ang lahat ng sanga ay kusaring matutumba. Handa ka na bang harapin sila ng harapan? Dahil sa sandaling lumabas ang mga ebidensyang ito, wala nang balikan. Tumingin ako sa reflection ko sa salamin. Hindi na ang Maya na luluhod sa paanan ni Ashley ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay isang babaeng handang isakripisyo ang kanyang kaligtasan para sa hustisyang ipinagkait sa kanyang ama. Handa na ako, sagot ko ng may diin. Sa mga sumunod na oras, ginugol namin ang aming panahon sa paghahanda. Hindi lang namin inihanda ang ebidensya, inihanda rin namin ang bawat hakbang. Nakipag-ugnayan si Leo sa isang kakilalang journalist na matagal nang naghihintay ng pagkakataong ibunyag ang katotohanan. Lahat ay nakaplano. Lahat ay handa na para sa pagtatapos ng pagtatanghal. Ngunit habang papalapit ang gabi ng gala, isang tawag ang pumasok sa aking lumang telepono. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko ito, ang boses ni Victoria ang bumungad, puno ng pananakot at pangungutya. Maya Hija, alam naming ikaw ang kumuha ng logbook. Hinding-hindi ka makakalayo. Nakikita ka namin. Kung mahal mo ang buhay ng lalaking kasama mo ngayon, ibabalik mo ang kinuha mo at susuko ka sa amin bago magsimula ang gala. Kung hindi, sisiguraduhin naming ang bawat pangarap mo ay magiging bangungot. Binabaan ko ang telepono nang hindi sumasagot. Ang kanilang pagbabanta ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang kumpirmasyon na sila ay natatakot na. Ang bawat pagbabanta nila
ay patunay na papalapit na kami sa tagumpay. Sino iyon? Tanong ni Leo habang inililigpit ang kanyang gamit. Sila na ang tumatawag, Leo. Natatakot na sila. Sagot ko habang suot ang aking coat. Sa gala bukas, hindi tayo magtatago. Sa gala bukas, tayo ang magiging sentro ng atensyon. Habang papalabas kami ng apartment, ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa darating na bagyo. Ang kinabukasan ay puno ng panganib, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natatakot. Ang utang na loob na ginamit nila upang sakali ng aking kalayaan ay siya ring magiging tanikala na magkukulong sa kanila sa loob ng rehas na nararapat para sa kanila. Ang gala na ito ay hindi na para sa pagdiriwang. Ito ang magiging entablado ng inyong huling pagtatanghal sa harap ng bayan. Ang mansyon ng mga Whitmore ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal na chandelier. Ang bawat sulok ay puno ng mga mamahaling bulaklak at mga taong nakasuot ng mga damit na kasing halaga ng buhay ng isang karaniwang mamamayan. Sa gitna ng lahat, si Mayor Eduardo Whitmore ay nakangiti. Hawak ang isang baso ng champagne, habang si Ashley naman ay tila reyna na naghihintay ng pagsamba sa kanyang paligid. Si Maya, na nakasuot ng isang simpleng itim na gown na hiniram sa isang kaibigan ni Leo, ay pumasok sa bulwagan ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang mga bantay ay hindi siya napigilan dahil sa kanyang suot na ID card na nakuha ni Leo mula sa isang lehitimong sponsor ng gala. Bakit nandito ang babaeng iyan? Bulong ni Ashley nang mapansin niya si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Mabilis siyang lumapit sa kanyang ama at bumulong. Hinarap ako ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng pagtataka at konting takot. Maya, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang magpapakita sa amin? Ngumiti ako, isang ngiting hindi nila nakita noon. Nandito ako para sa hustisya, Mayor. Hindi para sa inyo, kundi para sa taong pinatay ninyo at para sa bayang matagal ninyong niloko. Biglang tumahimik ang paligid. Ang musika ay huminto. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa amin. Lumapit si Leo sa gilid ng stage, hawak ang isang remote control para sa malaking screen na nakapwesto sa gitna ng bulwagan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang mga bodyguard, ngunit bago pa sila makalapit, isang pangkat ng mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok sa bulwagan, hinarang ang bawat labasan. Mayor Eduardo Whitmore, ang sabi ni Leo sa mikropono, ang boses niya ay umaaling-aungaw sa buong bulwagan. Ang inyong panahon ng panlilinlang ay tapos na. Isang pindot lang sa remote at ang malaking screen ay nagliwanag. Sa halip na ang mga video ng mga proyekto ni Eduardo, ang lumabas ay ang mga scan ng logbook, ang mga video footage ng mga lihim na transaksyon, at ang audio recording kung saan malinaw na naririnig ang boses ni Eduardo na naguutos sa pagpapatumba kay Roberto Brooks. Ang bulwagan ay napuno ng eskrima ng mga tao. Ang mga opisyal ay nagbulungan. Ang press ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga camera. Si Ashley ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay walang kulay, habang si Eduardo ay tila isang estatwa na hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi totoo yan,
Gawa-gawa lang yan ng babaeng iyan, sigaw ni Eduardo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. Lahat ng ebidensya ay nasa inyong harapan, Mayor. Sagot ni Maya, ang boses niya ay matatag at malinaw. Ang bawat piso na ninakaw ninyo mula sa bayan, ang bawat buhay na sinira ninyo para sa inyong kapangyarihan, ngayong gabi, babayaran ninyo ang lahat. Ang mga opisyal ng gobyerno ay dahan-dahang lumapit kay Eduardo. Ang bawat hakbang nila ay tila isang paghatol. Si Victoria, na kanina lang ay taas noo, ay nakayuko na ngayon, ang kanyang mga luha ay naghahalo sa kanyang makapal na makeup. Maya, pakiusap. Pabulong na pagsamo ni Victoria. Utang na loob, Maya. Huwag mong gawin ito sa amin. Tiningnan ko si Victoria ng diretso sa kanyang mga mata. Ang utang na loob na sinasabi ninyo ay nabayaran ko na sa loob ng 15 taon ng pagdurusa. Ngayon, ang utang na loob ay wala na sa akin. Ito ay nasa inyo na, sa batas at sa hustisyang ipinagkait ninyo sa aking ama. Naramdaman ko ang isang matinding panghihina sa aking mga binti, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, ang bigat na dala ko sa aking puso ay nawala na. Ang mga posas ay ikinabit sa mga pulso ni Eduardo. Ang huling bagay na nakita ko ay ang paghakbang niya papalayo. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama. Ito ang pagbawi sa mga pirasong nawala sa atin habang tayo ay nakikipaglaban. Ang mga sumunod na araw ay tila isang malabong panaginip. Ang pangalan ng mga Whitmore ay nasa bawat pahina ng pahayagan, sa bawat headline ng balita. Ang mansyong dati ay naging bilangguan ko ay wala ng kinang, pinalilibutan na ngayon ng mga pulis at mga taong naghahanap ng kasagutan sa mga proyektong hindi natapos. Ngayong umaga, sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin sa sementeryo, nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking ama. Bitbit ko ang isang maliit na palumpon ng mga puting rosas, ang paborito niyang bulaklak. Nakamit na natin, Papa. Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng kapayapaan. Inilapag ko ang mga rosas sa ibabaw ng lapida. Hindi na nila kailangang matakot. Ang pangalan mo ay malinis na. Sa malayo, nakita ko si Ashley. Wala na ang kanyang mga mamahaling damit at makapal na makeup. Siya ay nakasuot ng simpleng uniforme ng mga taong naglilingkod sa komunidad, isang bahagi ng sentensyang ipinataw sa kanya ng korte. Tumingin siya sa akin mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating pagmamataas. Tanging ang pagod at pagsisisi na lamang ang natitira. Hindi na kami nag-usap. Hindi na kailangan. Ang kanyang pagdurusa ay hindi ko na responsibilidad. Ang sa kanya ay bahagi na ng kanyang sariling paglalakbay. Maya, lumingon ako at nakita si Leo na papalapit. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing seryoso ng dati. May bakas na ng ngiti na tila isang umagang sumisikat. Tapos na ang lahat, Maya. Ang mga dokumento ay nasa korte na. Ang mga opisyal na sangkot ay unti-unti na ring nahuhuli, sabi niya habang tumatabi sa akin. Salamat, Leo. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay nakayuko pa rin ako sa loob ng mansyong iyon. Sagot ko, habang pinagmamasdan ang kawalan. Pero ngayon, ano na ang susunod para sa akin? Pagkatapos ng lahat ng ito, parang nawalan ako ng direksyon. Inabot ni Leo ang aking kamay at marahang pinisil ito.
Ang nakaraan ay tapos na, Maya. Ang susunod ay ang buhay na ikaw mismo ang magtatakda. Hindi ka na anino ng kahit sino. Ikaw ay ikaw, malaya, matapang, at buo. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang hinaharap na hindi puno ng takot. Ang bawat sugat ko ay nagsilbing aral at ang bawat luha ay nagsilbing pataba sa aking pagkatao. Hindi madali ang magpatawad at hindi agad-agad ang makalimot. Ngunit ngayong hawak ko na ang aking sariling kapalaran, alam kong ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magsimulang muli. Habang naglalakad kami palabas ng sementeryo, sinalubong kami ng init ng araw. Ang langit ay asul na asul, tila isang malinis na canvas na naghihintay ng bagong kulay. Hindi ko na kailangang lumingon. Ang bawat hakbang ko ay patungo sa isang buhay na hindi na nakatali sa utang na loob, kundi sa pag-ibig sa sarili at sa katotohanan. Maya, tawag ni Leo bago kami sumakay sa sasakyan. Handa ka na bang umuwi? Sa tunay na tahanan? Ngumiti ako. Isang ngiti na totoo, malalim at puno ng pag-asa. Oo, Leo, handa na ako. Ang kalsadang nasa harap namin ay mahaba, ngunit sa wakas, dala ko na ang susi sa aking sariling kalayaan. Ang kwento ng anino ay natapos na, at ang kwento ng tunay na Maya ay magsisimula pa lamang. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Whitmore. Ang mansyong dati ay puno ng pagsasamantala ay isa na lamang alaala, unti-unti nang nilalamon ng mga baging at panahon. Ngunit sa isang maliit na komunidad sa labas ng lungsod, isang bagong gusali ang nakatayo, ang tahanan ni Roberto, isang sentro para sa mga batang naulila at mga kababaihang naghahanap ng bagong simula. Nakatayo ako sa balkonahe. Pinagmamasdan ang mga bata na masayang naglalaro sa ilalim ng punong nara. Ang mga sugat sa aking mga tuhod ay naghilom na, nag-iwan lamang ng mga mapusyaw na pilat na nagsisilbing paalala ng aking katatagan. Nakita ko si Leo na lumabas mula sa opisina, bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Inilapag niya ito sa lamesa at dahan-dahang yinakap ang aking mga balikat mula sa likuran. Ang kanyang presensya ay hindi na isang tanong, kundi ang aking permanenteng kapayapaan. Naisip ko ang 3 tanong na madalas kong itanong sa aking sarili noong panahong ako ay nasa dilim pa. Una, nakapagpatawad na ba ako? Hindi sa paraan ng paglimot sa kasamaan, kundi sa paraan ng hindi pagpapaubaya na ang galit ay kainin ang aking kinabukasan. Pinatawad ko ang sarili ko dahil sa tagal kong hinayaang alipinin ako ng utang na loob. Pinatawad ko ang mga Whitmore, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling kaluluwa, upang hindi na sila magkaroon ng kapangyarihan sa aking isipan. Pangalawa, nahanap ko na ba ang tunay na kapayapaan? Oo, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang anumang unos nang hindi nawawala ang aking dangal. Ang aking kapayapaan ay ang bawat ngiti ng batang natutulungan ko sa tahanang ito. At panghuli, ano ang aral na aking iniwan? Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong kapangyarihan o kayamanan, kundi sa kung gaano katibay ang iyong paninindigan sa katotohanan. Ang pagiging alipin ay hindi isang katayuan sa buhay,
kundi isang desisyon sa isipan. Sa sandaling piliin mong lumaban para sa tama, ang tanikala ay kusa ng mapuputol. Maya, handa na ang mga bata para sa kwentuhan. Tawag ni Leo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Hinalikan ko ang aking singsing, ang simbolo ng aming pangako, at humarap sa mga bata na naghihintay ng aking kwento. Hindi na ako ang anino. Hindi na ako ang alipin ng nakaraan. Ako si Maya at ito ang aking kwento. Isang patunay na kahit gaano kalalim ang dilim, ang liwanag ay laging hahanap ng paraan upang sumilip at magbigay ng panibagong umaga. Sa bawat pagpatak ng ulan o pag-ihip ng hangin, alam kong ang aking ama ay nakangiti sa akin mula sa kabilang buhay. Tapos na ang laban, nagsisimula na ang tunay na buhay.